Mabuhay mga malaya, at ngayon ay samahan niyo ako mag-unboxing nitong napakagandang regalo sa akin na isang bangkaw o sibat kung tawagin sa Tagalog. At nga pala, naka-voice over lang ako kaya hindi nagsisync yung audio ko dahil nasira yung original audio. Pero anyway, napakaganda nitong bangkaw na to at ginagamit kasi ito para sa seremonya ng pag-aalay sa baboy. Gawa ito sa, yan yung hawak ko na part ay brass metal. Tas the rest ay kahoy at ratan. So yung ratan, yun yung nakabalot sa kanya, nagsisilbing parang kung dyan i-grip or hahawakan ng mabuti para hindi dumulas dyan banda hahawakan. And meron din itong naka-inscribe na mga baybayin na pangalan ng mga diwata at then syempre yung traditional name ko dito. May nakabalot nga pala dito sa mismong blade niya para parang magsisilbing protection sa blade mismo at syempre para hindi makadisgrasya. Let's say tumumba or ano, at least nakabalot siya. Pero kahoy talaga siya, sinigurado ko pa. So yan. And yung pag-aalay kasi or paggamit kasi nito, pag-aalay sa baboy, hindi namin kinigilitan yung baboy ng gamit lang yung kutsilyo or kung ano pa man, kundi gamit talaga itong bangkaw. So ginagamit namin to sa mga hunting ceremony at war ceremony din. So kaya napakahalaga ng bangkaw para sa aming mga ginagawa. And sobrang na-surprise talaga ako kasi hindi ko inasahan to na bibigyan ako ng ganitong klaseng bangkaw para sa paghahanda nga doon sa seremonya. So sobrang na-surprise ako. Medyo may mahaba ito or kahabaan, no? Mga feeling ko mga nasa 6 feet yata. So tayo muna tayo para makita ninyo yung pinaka-eksaktong sukat nito. Ayan, so matangkad siya sa akin kasi wala pa naman akong 6 feet. So ako ay mga 5'7". So yun, and sinusubukan ko din kung malalaglag tong blade habang tinataktak or sinasayaw kasi delikado kapag habang sumasayaw or gumagalo biglang malaglag, pero sobrang tibay niya, sobrang naka-attach talaga siya doon sa kahoy. So kaya tamang-tama ito. So ayan mga malaya, ewan ko lang kung nakaklaro yung mismong baybayin pero naka-engrave dyan yung again yung mga pangalan ng mga diwata, ganun. Ang ganda ng pagkaka-engrave. So sobrang iba yung pakiramdam sa pag nasa ceremony ka tapos may sarili kang syempre gamit dahil mas ma-own mo yung pinaka spirit nung kaganapan or yung pinaka diwa nung mga ganap ng seremonya. So yung tipong yung vibration, yung spirit nung mga gamit ay connected talaga sa yung pagkatao. At syempre maraming salamat sa nagbigay nito. Walang iba kundi ang dalawang bituin, si Tala at si Bituon. So maraming salamat sa inyo. Hindi ko na i-mention yung kanilang common name kasi hindi ako nakapagpaalam kung okay lang ba i-mention ang common name nila. Pero ang kanilang diwataan name ay Tala at Bituon. So maraming salamat talaga dahil hindi ko lang to one time mapapakinabangan ko to habang buhay, habang buo to. So mapapakinabangan ko talaga dahil sobrang halaga nito sa aming mga pangunahing seremonya, lalo na sa mga kahimunan or sa mga sayawan. Ito talaga ay madalas gamitin sa pag-o-offer sa baboy. O nga pala, ginawa ito na pwedeng paghiwalayin. So traditionally, hindi talaga siya napaghiwalay, parang isang buong stick talaga ang bangkaw. Kaya lang ito, pinaghiwalay or nilagyan ng mekanismo na pwedeng paghiwalayin. So siniksikan nila ng something doon para maisara or maidugtong. Kaya mas madali siyang itago or itabi dahil hindi siya ganun kahaba. So ayan, so nakikita ninyo parang may bangkaw ka na, may arnis ka pa. Madali lang din siyang itago at idugtong. So ayun lang mga malaya, maraming salamat. I hope na nagustuhan nyo rin ang bangkaw na ito kasi ako sobrang tuwang-tuwa ako sa napakagandang regalo na ito. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon.